Sikreto ni Tulfo at Abalos nilantad na. May team na balak ni Romualdez at ni Marcos Jr. para sa darating na 2025 election nilantad ni Attorney Sal Panelo. Mga vlogger na kumakalaban sa Congress ay kakasuhan na. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito pag-usapan natin to, no? Etong ayuda gagamiting sandata ng mga politiko sa eleksyon. At ito dagdag na rin natin tong status ni Paduano sa bansa, kinestyon. At ito ang pinakamatindi sa lahat, no, na pag-uusapan natin. Sikreto ni Abalos at ni Tulfo na bulgar na. Alak ng teteng, ano kaya to? Oo. At mga vlogger ay binabanta ang kakasuhan ni Ace Barbers. Grabe. Wala na talaga, no? Hindi kasi ito talagang hindi nila kayang anuhin yung ating mga social media, yung mga vloggers. At kahit naman hindi aminin ng iba dyan, di hamak na mas malakas ang mga DDS vloggers kaysa sa mga bayarang vlogger. Bayarang vlogger ni Tambaluslos. Diba? Di hamak na mas pinapakinggan at pinapanood kami. Kasi alam nila na kami ay talagang nasa katotohanan lamang. Kaya itong Congress ay gumagawa ng hakbang para mapatahimik at mapatigil kami. Or kasuhan, gano'n. Or takutin. Oo. At alam nyo, nung mga nakaraang taon, alam naman natin na may isang vlogger na namayapa. Alam naman po natin dati na may namayapa na ho na isang vlogger na nangangalang Percy Lapid na ipinapatay dahil marami siyang binabanatan ng mga politiko, no? So, ang napagbibintangan pa nga nun ay si General Bantag na hindi naman nila ginawa yun. At eto nga, no, pag-usapan din natin tong ano kaya tong sikreto ni Abalos at ni Tulfo. Hindi kaya isa sila sa mga sinasabi ni BP Sara na laman ng video na yun. Yan ang matindi dyan. Yan ang matagal lang inaabangan ng taong bayan kung ano yung video na hawak ni BP Sara Duterte. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, wag natin kakalimutan Pastor Apollo Sikibuloy for Senator number 52 sa Balutan. Sarap ang ganda nitong tumbler na to, grabe. Talagang sulit na sulit. Hindi yan binibenta, hindi yan binibenta. Sabi ko lang, iboto nyo si Pastor. At yan talaga yung kailangan natin dito sa ating bansa. So, syempre, ano ba unahin natin? Unahin natin itong sinabi ni Attorney Sal Panelo, no, mapatungkol dito sa maitim na plano ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. So, ito, panoorin po natin. Sandata ng mga kandidato para sila may luklok na mali sa kapangyarihan. So, anong tingin mo, are you hopeful? Are you positive for this year? Yung grabing injustice na nangyari sa atin in 2024, do you think by this year makukuha natin yung hustisya? Ako, alam niyo po, ang gusto ko, mapayapa sana tayo. Kasi parang hindi na tayo natuto sa aral ng mga nakaraan. Palagi na lang tayong nagkakaroon ng political upheaval. Kaya umaatras tayo Yung development natin palaging stunted. Wala nangyayari sa atin. I'm thinking, sana ang concentration, yung i-educate mo na lahat ng mga Pilipino. Libre. Lahat, asing lahat. Pati mayaman. Hindi mayaman naman, hindi naman mag-i-enroll yan sa public.
maliban sa UP. Why? Why are you, lagi mo sinasabi to, lagi mo ini-emphasize that education is needed? Kasi kung hindi mo natin i-educate ang karamihan sa ating mga kababayan, sila ang bumubuo ng elektorado. Pag yan walang formal na aral, talagang bukas sila sa lahat ng pananako, ng impluensya, ng pagbili ng boto, yung madaling mapaniwala, madaling maloko. Wala pala akong boses, sorry. Yung nakaminute ko pala kasi ubo ako ng ubo, hayop. Hindi, alam nyo, napaka-okay po itong sinasabi ni Attorney Sal Panelo. Kasi nga, marami sa mga Pilipino at ugali ng ibang Pilipino yung maniwala sa mga chismis. O halimbawa na lang natin yung kamakailan lang na naging fake news, no, na di umano. Sa TikTok nagsimula yung fake news na yon. Yung sinasabi nilang patay na daw si PRRD. Alam nyo ba nung inilabag yung or lumabas yung issue na yon, sobrang daming nag-chat sa amin sa mga banateros. Kung totoo man yun o hindi. Kasi alam naman nila na nakakasalamuha namin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So doon pa lang, no, doon mo mapagtatanto na marami talagang mga Pilipino na mahilig magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Kaya napakaganda nitong sinasabi ni Attorney Sal Panelo na turuan o re-educate yung lahat ng mga Pilipino. Dahil kapag hindi mo ginawa yun, napakadali silang utuin, napakadali silang bilhin, napakadali silang bula-bulahin. Katulad nito, yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin, halos lahat naman to puro pambobola lang. O asan na yung sa bigas? O yung sa flood control? O yung sinasabi ni Marcos na tutol siya sa impeachment kay BP Sara Duterte? Yun yung talagang sinasabi na isang malaking pambobola lang. Malaking panlilin lang sa mga Pilipino. Nga lang, ang masakit doon ay may mga kababayan tayo na naniniwala sa mga ganyang estratehiya. Or tinatawag na strategy, the mind conditioning. Oo, yan yung sinasabi dito ni Attorney Sal Panelo. Kasi walang formal na aral Kung kapareho natin yan, di ba tayong dalawa, napaka-discriminating natin. Hindi tayo nabubola Ganon din niya, pag nagkaroon ng formal na edukasyon, hindi lalabas yan. Yung mga nandito ngayon, maniwala ka. Wala. Because education is power and we want to empower the people. Correct. Dapat alam nila kung ano yung tama. Gondo naman ni Mama Hana. Mama Hana, ganda mo rito ganda naman si Mama Hana At mali, Attorney. Ang problema lang, they will not allow that to happen. Kasi they want to maintain the status quo. Parang nananatili silang may kapangyarihan. Ayan ang problema. Kaya sabi ko, the only way to do that mag-revolutionary government. Alam mo, Teresa, cute siguro kung naging education secretary ka. Naku, hindi. Education secretary, walang magagawa education secretary. Kahit sino ilagay mo dyan. In fact, I was telling the President, Duterte, sabi ko, Padre, tawagan natin 1,000 Duterte maging presidente, hanggat ganyan ang educational system natin, hindi edukado, wala yan. We need total overhaul. Talagang kailangan talaga edukasyon muna. Yan ang unang-unang dapat gawin. Kaya si Lee Kuan Yew, tingnan mo, yan ang unang niyang ginawa. Kaya tingnan mo sila, kaliit ba bayan, economically powerful. Kasi lahat nga edukado Hindi mo doon yung mga pasayo-sayo mo dyan o pa bully-bully mo sa komentaryo mo. Hindi pa pwede yun. Mga buladas mo, hindi pa pwede yun. Diyan naman papasok, usapang ganyan na mga ganyang mindset ng mga politiko or mga tumatakbo ngayon bilang senador or kung saan mang posisyon sa ating gobyerno, walang iba tayong naiisip niya kundi si Pastor Apollo Sikibuloy.
Oo, alam naman namin at kami mismo buhay na testigo kung gaano ka mga edukado ang mga tao sa QOJC compound. Talagang mga maituturing mo mga professional, wala kang makikitang patapon dun. No? Kaya nga ito number 1 nga talaga yan eh. Oh, baka may mambasyakin, o bakit ikaw, Jay? Hindi ka naman nakapag-aral. Oh, hindi nga ako nakapag-aral, pero balasubas ba ako? Tingnan mo nga sila Paduano, sila Abante, yung ibang mga congressman. Ibang mga congressman pa yun, ha? Oh, mas maituturing pa akong professional sa mga yun. Maituturing mo bang mga professional yung mga yun? Hindi. Kaya dito sa mga ganyan, alam nyo may panukala si pastor dyan, hindi ko lang matandaan ko ano yung ipapasan niyang ganyan na about sa edukasyon, pero alam ko meron si pastor niyan. So tuloy natin. Tingnan ka kasi edukado. Tingnan ngayon. Tingnan mo nga kung may utak ito o ano ito. O, saka susuriin yung history mo. Ha? Kagaya Kasi ang ginagawa kasi ng administrasyon, imbis na paglaanan or pagtunan ng pansin yung hanap buhay ng mga Pilipino, edukasyon ng mga kabataan dito sa Pilipinas, hindi, ang inaatupag nila puro ayuda. Tinotolerate nilang maging tamad ng mga Pilipino at tinuturuan nilang maging bobo ang mga Pilipino. Kasi nga, tanga at bobo ang tingin ng administrasyon sa mga Pilipino. Yun yung totoo. Pero eto na lang eh. Paano ko ba nasabi yun? Ikaw ba naman sabihin ng presidente na walang baril, walang sakitan na ginagawa yung mga kapulisan dun sa QOJC compound nung panahon na yun? Diba? Ikaw ba naman, isa kang presidente, may bagyo sa isang lugar tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo. Saka nakahanap ng ganun. So sa madaling salita nga, ginagawa tayong tanga ng presidente natin. meron ko nabasa sa social media. O ito, yung mukha. Ito ang kandidatong bawat takbo nito, ibang partido nito. Walang prinsipyo nito. Tumatakbo na naman siya senador. Sino yan? Tumakbo pa ng presidente. O sabi, ang dami. Ito naman, isang ito. Si Tolentino ba yun? Sabi niya, ang kapal ng mukha nito. Tinignan ko bakit. Pero mo siya daw siya daw ang nagpanalo kay Presidente Marcos. Si Abante. Gago! Ay, sino? Kay Presidente Marcos pala. Sino yun? Paraw ng libro. Ang kapal daw ng mukha. Ganyan talaga. Panalo kay Marcos. Ang nasa isip ko lang, alam ko si BP sa mga Duterte lang eh. Meron ba? Sino kaya? Comment nyo nga dyan. Comment nyo nga dyan sa comment section kung sino yung tinutukoy ni Atty. Sal Panelo. O siya nga pala. Yes. Alam mo, na tayo nag-umpisa ng mga komentaryo na may kanta. Naku, may mga gumagaya na. Ba? Natawa ako eh. May mga pakanta-kanta na rin. Sino yan? Panoorin mo na ng social media. Marami nang gumagaya. Maraming nanonood sa atin eh. Anong feeling mo, Atty. Sal, pag wala na, nangingiti na lang ako. Na-abuse ako. So, usapin naman ng national budget ngayong bagong taon, hindi magkakaroon ng reenactment or reenacted budget ang bansa matapos nagdaan ng Pangulong Marcos ng 6.326 trillion pesos na 2025 national... Grabe, no? 6.32 trillion. ang usapang budget, 2025 national budget. Pero yun nyo, may pera pala tayong ganyan na hindi natin nararamdaman. Alam mo sa totoo, ito aminin ko sa inyo, alam mo sa totoo lang, naging vlogger ako. Sa totoo lang, naging vlogger ako, kaya medyo kahit papano, hindi ko na masyadong nararamdaman ko pa rin yung mahal ng bilihin, nararamdaman ko pa rin yung hirap,
Lalo't pag nakikita ko yung ibang mga kababayan natin na hirap sa pamumuhay. Pero sa sitwasyon ng buhay ko ngayon, simula nung naging vlogger ako, especially ito lalo na nung naging Banateros Brothers ako, or napabilang ako sa Banateros, medyo umalwan or guminhawa yung pamumuhay ko at ng pamilya ko. Kaya gawa ng, syempre kahit papano, may income na dito sa pagbablog. No? Kaya malaking tulong yung pag-like, pag-share nyo ng mga video namin eh. Pero kung ako nga, na kahit papano nakakabili ako ng gusto naming ulam, 3 beses nakakain kami sa isang araw, paano pa kaya yung mga kababayan natin na kapus? Diba? Samantalang, tapos magugulat ka, ang pinag-uusapang budget sa budget ng Pilipinas ay trilyon tsaka bilyon na hindi man lang natin nararanasan, no? Kahit hindi na ako yung mga kababayan na lang natin na naghihirap diba? Ganyan kalapit ngayon. Samantalang naurat ako dun sa mukha ni Marcos nakakabuisit Dito tayo. Eto, matapos sabihing kakasuhan ng mga vloggers, banat bay binanatan si Ace Barbers, mga balat sibuyas. Panorin nga natin to. Bago magsimula ang investigasyon, mas mainam pang magbitiw ka na sa pwesto. Ito ang naging suwestyon ng isang netizen at karamihan ng maraming die-hard Duterte supporter sa 2nd District Representative ng Surigao na si Ace Barbers matapos ang kanyang deklarasyon na paiimbestigahan ang di umunay mga naninira sa kanila at nagpapakalat ng fake news tungkol sa mga nangyayari sa pamahalaan. Nag-trending sa social media ang naging panayam sa kanya ng TV broadcaster na si Ted Filon, kung saan matapang na hinimay-himay kung saan raw ba nanggagaling ang kongresista at kung bakit na lamang ganito ang kanilang pagpupursigi para panagutin di umano ang mga hinihinalang funded raw ng Pogo at mga di umano'y nagpapakalat ng fake news sa kahit anumang social media platforms. Ito payag kaming kasuhan. Payag kami. Pero hindi ako papayag na fake news yung binabalita namin. Papayag kaming kasuhan, pero kasana kasuhan nyo rin yung ibang mainstream media na fake news din yung binabalita. Para lahat, para fair. Diba? Kasi may mga ibang mainstream media na malayo sa katotohanan yung binabalita. Katulad na lang yan, yung about sa KOJC dati, hindi nila binalita doon. Marami silang mga hindi binalita doon. Diba? So ngayon, sa mga congressman naman, yung sinasabi niyong parang mga fake news na ibinabalita sa inyo, saan? Anong fake news na binabalita sa inyo? Halimbawa, ito Ace Barbel ko, Barbel tuloy. Mukha kasing pampalaki ng muscle Kung halimbawa man, kung fake news to, fake news ba yung... Kasi ang natatandaan kong binanat ko dito kay Ace Barber yung pagiging balimbing niya. Pagiging balimbing niya sa lahat ng mga administrasyon na umuupo sa ating gobyerno. Kasi nung panahon ni PRRD kasi, itong si Ace Barbel, Barbers, Barbel tuloy buisit. Kasi itong si Ace Barbers ay dati ho itong sip-sip tumbong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung panahon ni Tatay Digong. Na siya pa nga at may video pa na sinabi niya na sana i-extend pa ni PRRD ang kanyang termino para masugpo ang mga droga dito sa Pilipinas. Tapos ngayon magugulat kami sa iyo isa ka na sa mga tumutuligsa, isa ka na sa mga nagtatanggol sa mga namatay na mga adik. So ano isipin namin nun? Minsan ayusin mo rin kasi kung ayaw mong mabanatan. Tsaka sayang pa naman, alam nyo yung mga balat sibuyas na mga kalalakihan, may tuturing na bakla yan Natutusin, mas ano pa sa inyo
mas kayo ang talagang mas bakla. Kasi yung bakla, mas lalaki pa kung sa lalaki yun kapag nagagalit yun. Mas lalaki pa sa lalaki yun kapag nanindigan yun. At higit sa lahat, hindi yun balat sibuyas. Kaya naklanteteng kayo, mga congressman, mga balat sibuyas kayo. Pag nasisita kayo, to sasabihin nyo sa amin, kaso. Tangin na nyo. Ay, sorry. Gago! Sorry, napapamura ako eh. Kupal ka ba? Hindi ako natakot dito sa mga to. Kaso. Ako, mahirap lang ako pero alam ko kasi nasa tama yung mga pinagsasabi ko eh. Kaya kung halimbawa mang idamay ako nito ni Ace Barber sa mga kakasuhan niya mga vlogger, paki ko sa'yo. Halip na suportahan, tila tinabla ng maraming netizen ang naging panawagan na ito ng kongresista at overall chairman ng Quad Committee na si Ace Barbers dahil para sa kanila kung may dapat raw panagutin at totoong nagpapakalat ng maling balita, ito raw ang ilan sa mga miyembro ng Kongreso dahil hanggang ngayon hindi raw nila maamin sa publiko ang lantarang pagnanakaw ng ilang mga nasa gobyerno. Ayon sa kanya naging full statement, Ace Barber should step back and resign as a congressman. Baka sakaling maisalba pa niya ang sarili niya sa kahihiyan. Baka sakali. What in the world his committee will... Hindi na, makakapal makakapal na mukha ng mga yan. Oo, hindi na yan, tag dito, hindi na para umalis sa pagiging congressman para para malihis or hindi sila mapahiya. Mas makapal pa sa talampakan ng mga pagmumukha ng mga yan. Chef na si Ace Barbers na siyang kinumpirmang tila pa iimbestigahan at magsasagawa ng committee sa Kongreso ang mga kongresista para tingnan ang mga di-umano'y parusang pwedeng ipataw sa mga di-umano'y vloggers na pinaniniwalaan nilang funded raw ng Pogo. Wow! Vloggers suspended ng Pogo? Hindi alam nyo, nakikita ko dito sa plano na to. Nakita kasi ngayon patapos na eh. Medyo nauumay na yung taong bayan sa impeachment na drama nila. Tapos nauumay na rin yung taong bayan sa AJK. So wala na silang uulit-ulitin na para pag-usapan niya sa komite. Kaya ngayon siguro baka pinag-initan nila yung mga vloggers. Siyempre sa dami ng vloggers hindi naman nila mapapaharap ng isang harapan lang lahat yun. Siyempre ilang hearing yan. Gago! Diba? Tsaka ito pang nakakabobo. Sino ba naman tangang vlogger? Halimbawa ako, katulad ko, kita mo ako, alam pangalan ko, alam yung lugar ko kung nasan ako. Tapos magpapakalat ako ng fake news, alam ko namang kakasuhan ako. Ba't ko gagawin yun? Tanga ba ako? Diba? Walang tangang ganun eh. At sinisira ang gobyerno maging ang mga politiko sa pamamagitan ng walang sumisira sa inyo, kayo mismo sumisira sa sarili nyo. Bopo. Boplax. pakalat ng fake news. Ilan sa mga netizen umalma. Ted Filon, hinimay-himay ang mga tila proposal ni Ace Barbers na parusahan ang mga vloggers na di umano'y nagpapakalat raw ng maling balita tungkol sa kanila. Okay. Representative ng Surigao, nanindigang slander raw ang ilan sa mga remarks ng vlogger laban sa mga ilang politikong nasa gobyerno ngayon. Banat Bay, hindi napigilan ang kanyang emosyon at sinabing mukhang martial law na raw ang nangyayari sa Pilipinas matapos ang panukalang batas na ito ni Ace Barbers. Panoorin ang full video. Hay nako, gusto ko lang mag-react dito sa bagong pautot na naman ng Kamara na kung saan ay magkakaroon daw ng hearing tungkol po dito sa fake news at sa mga vlogger na alam mo na, kumukontra sa kanila. Hindi ko lang maintindihan talaga kung sadyang walang galang na po Sadya ho ba talagang mga tanga kayo? O baka naman talagang mga diktador na kayo? Bakit po kanyo nasabing tanga? Meron na po tayo sa batas niya, yung Republic 10951, na kung saan, pag isang tao nagpapakalat ng fake news, ay maaari siyang makulong.
Di ba po? Bakit kung may nakita kayong mga nagpapakalat ng fake news, hindi nyo na lang idemanda? Yun, tama. Kaya nga yan ngayong ano rin yan karugtong din yan sa sinabi ko Sino ba namang tanga na vlogger na magpapakalat ng fake news na alam naman nilang makukulong sila? At saka kung alam nyo palang fake news ang binabalita ng vlogger na yon, di kasuhan nyo. Bakit nyo i-hearing pa? Anak ng teteng, gagastos yung kada hearing sa pera ng taong bayan. Talagang matatawag kayong tanga dyan. Kasi may batas para sa fake news Iba tayo yung kasuhan kung may nalabag na ganun. Bakit kailangan nyo pang ipatawag, i-hearing? Ako alam ko lang isang dahilan kung bakit gusto nyo gawin ito. Para mabilis ang proseso na makulong kagad. Kasi pag kinontra kayo, ipinakukulong nyo na kagad. O kaya pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, ipinakukulong nyo na kagad without due process. Sa tingin ko yan ang gusto ninyong gawin. Pag kumokontra sa inyo, i-contempt ninyo. Alam nyo, dahil sa ginagawa nyong yan, lalo tuloy nagigising ang bawat Pilipino na kayo ay mga diktador. Tama. Na kayo ay sinusubukan ninyong i-control ang buong Pilipinas. Mahiya naman po kayo dahil yan po ang pinaglaban ng ating mga bayani. Di ba? Kakadaan lamang po ng Rizal Day. Yan po isa sa pinaglaban ng ating bayani, ang kalayaan ng pamamahayag. Tapos yan ang inyong kokontrahin ngayon. Kung sabi nyo fake news, idemanda ninyo. May sapat na tayong batas dyan. Alam ko na. Tinatakot nyo para hindi ilabas ang baho ninyo dahil malapit na ang eleksyon. Yun naman talaga. Tayo na, ako patawag nyo dyan. Alam ko naman papakulong nyo ako, dimurahin ko na kayo. Alam ko naman na doon mapupunta yun pagpapakyuhin ko kayo dyan. Sasabihin ko, bakit? Sasabihin, ba't mo ginagawa yung Jay Guevara? Alam ko naman iko-contempt ako ng mga yan Alam ko naman na ikukulong ako ng mga, hindi pagmumurahin ko na. At least doon na rin yun, it's a tie. Lumuwag pa yung damdamin ko, minura ko siya. Gago! Ewan ko lang ako, di naman ako nananalangin na mapasama ako dito. Pero, syempre, alam naman natin, Banateros, kilala ang Banateros, no? Pero ako, hindi ako natatakot dito, hindi ako panghihinaan ng loob sa mga katarantaduhan nyo. Saka wala akong pakialam dyan sa inyo. Kung kakasuhan nyo, hindi kasuhan nyo. Samantalang, pumiyok pa ako. Pag-usapan naman natin to, no? Sikreto ni Abalos at ni Tulfo, nalantad na. Patay na rin. Senatorial survey, Go at Marcoleta nangunguna. Antindi nito, so panoorin natin. Pagpasok pa lamang ng taon, mukhang sunod-sunod na araw ang kamalasan na nararanasan ng mga kakampi ng administrasyon. Matapos ang samot-saring kontrobersyang kani-kanilang kinakaharap, mga pambato at kaalyado ng mga nasa gobyerno sa darating na 2025 election, pare-parehas na laglag at hindi pa umabot sa 2025 pre-election survey. Maging mga makakaliwang grupo, laglag sa nasabing listahan. Tila bigo nga raw manguna at makapasok ang iilang senatorial aspirant na kabilang sa ticket ng administrasyon ni President Bongbong Marcos sa katatapos lamang na 2025 pre-election independent survey para sa mga kumakandidato. Kahit pa mga anak ng bilyonaryo, laglag sa panlasa ng maraming Pilipino. Ang nasabing pag-aaral at simpatsya ng taong bayan ay ginawa noong December 1 to 31 bago matapos ang taon, kung saan ang mga nooy nangunguna laglag na sa nasabing listahan.
Hindi raw umubra sa panlasa ng taong bayan ang tila mabubulaklak na salita. Ito, si Tito Soto lang yun. Nagustuhan ko dito sa lahat ng hawak ni Marcos eh. Ito, dito, lalo dito kay Abalos, busit na busit ako dito sa inayupak na to. Lalo't pa tila nabulgar ang kanilang tunay na pagkatao, maging tila ang mga bisyo kanilang itinatago. Marami sa kanila ang tila sawa na sa tradisyonal na politika, maging ang mga politikong kumakandidato sa pagkasenador na tila binantaan ng taong bayan. Ano si Lito Lapid? Kung si Lito Lapid iboboto ko, mas buboto ko ng triple, quadruple, si Pastor Apollo, si Kibuloy, mapapakinabangan ko pa. Kesa dyan kay Lito Lapid. Yang hindi na raw makakabalik sa pwesto. Narito at kilalanin ang mga pangalang nanguna, pumasok at gustong bigyan ng tsansa ng taong bayang maglingkod sa mamamayan, lalo't pruweba raw at aksyon ang kanilang magiging batayan na karamihan sa mga... Kung halimbawa man na... Hindi pala halimbawa. Kung talagang hindi gustuhin ng taong bayan sila Tulfo, sila Abalos, sila Manny Pacquiao, deserve nila yun. Alam niyo kung bakit ko nasabing deserve nila yun? Una na dito kay Pacquiao. Si Pacquiao kasi is may tuturing mo ng balimbing. Diba? Kasi una para siyang para siyang sumuka na hinigop niya ulit. Biruin mo sa mo nakikita na pagkatapos mong sabihin ng kung ano-ano ang mga Marcos, bigla kang kakampi ngayon. At binubola-bola mo pa sila sa harap ng taong bayan. Pangatlo naman kay Abalos. Si Abalos na palaging walang alam din. Yung ginawa niya sa KOJC, yung ginawa nila, yun yung isa sa mga nagmarka sa ikaisipan ng bawat Pilipino na itong taong to ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi mapagkakatiwalaan at talagang kapag ito ay nakaupo, itong si Abalos, talagang 100% gagamitin lang yung kapangyarihan para sa kawalang yan. Nasaksihan natin yan sa KOJC nung panahon na binaboy nila ang KOJC compound. At dito naman kay Erwin Tulfo, bukod sa medyo sira na rin si Rapi Tulfo. Eto hindi porket binabanatan namin hindi porket binabanatan ko si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, damay na rin yun lahat ng Tulfo. Hindi. Ako, mas iboboto ko pa si Ben Tulfo kaysa dyan kay Erwin at kay Rapi na yan. Hindi, totoo yan. Mas gugustuhin ko pa yung tao na yun. Kasi ito kahit na sabihin na natin magkakapatid yan, may iba pa rin ng dyan May iba pa rin ng pag-uugali sa mga yan. At ako, naniniwala ako kay Ben Tulfo, medyo iba yan. Hindi yan katulad nila Erwin at ni Rapi Tulfo. Tsaka ito, dati kasi, okay naman talagang mga Tulfo diba? Ako nga, sabi ko nga sa inyo, idol na idol ko yung mga yan. Idol na idol ko yung magkakapatid na yan. Magsimula kay Mon, kay Ben, kay Erwin, kay Rapi. Talagang sobrang inidolo ko yan. Simula nung bata ako hanggang nung nakaraan taon. Kasi ngayon, hindi na pero siyempre si Ben Tulfo, nandun pa rin yung pagiging. Siya na lang na talaga natirang napagkakatiwalaan ko dyan. Etong Erwin at ang hirap kasi pagkatiwalaan ng mga taong balimbing. Ayun yung pinakamahirap dun, mahirap pagkatiwalaan yung ganun. Sala sa init, sala sa lamig. Alam naman natin ng Tulfo Brothers sumusuporta sa mga Dutertean. Diba? Kaya nga sila naging ganyan, inidolo nila si Tatay Digong. Pero tingnan mo, biglang nagsibaliktaran. At parang pumapabor pa sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya yun isa rin yun siguro sa nakikita ko na bakit kinakaayawan sila ng mga Pilipino. So tuloy natin. Mga ito ay tunay nga raw na may napatunayan. Narito at panoorin ang full video.
Init na raw at nagsasalpukan na ang mga kandidatura ng bawat politikong nagnanais na maupo bilang senador. Mas lumilinaw ang pananaw at paniniwala ng taong bayan na kahit baguhan ng iilan, karapat-dapat na maupo ang tunay na may napatunayan. Hindi na raw nakapagtataka kung nanguna sa nasabing pre-independent survey. Ito pa, no? Yung kay... Ito talaga, kahit ilang beses mong iboto to, okay, swak na swak yung boto mo dahil may nagawa at may nagagawa pa sa bayan. Katulad nito ni Senator Bongo. Bakit nagna-number 1 lagi yan? Bakit nakakapasok lagi yan sa survey? Kasi nga, may napatunayan. May nagawa at talagang mahal siya ng taong bayan. Yan o, yung Malasakit Center na yan, napakalaking tulong yan sa mga Pilipino. No? Kaya yan, katulad nito ni Pastor Apollo, na nag-number 1 din ngayon. Si Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa, kasi nga etong mga may mga napatunayan at may mga magagawa sa bayan talaga. Eh kaysa itulad mo yan kay Manny Pacquiao, kay Lito Lapid, kay Abalos, anong gagawin sa bayan natin nun? Mga inayupak na yun. Ano, magpapayaman sila? Diba? Ito at saka ito pa, hindi mo okay sana kung nakikitaan natin sila ng pagtulong eh. Hindi naman eh. Diba? Hindi naman eh. Kapag puro pangako, sa Manny Pacquiao, puro pangako. Wala naman nagawa. Eh, ultimo nga Jensen, hindi niya mapaganda-ganda eh. Diba? Ultimo mga kababayan niya si Jensen, hindi niya maiangat yung mga buhay ng mga yun. Tapos lumakbo pang presidente para ano? Para saan? Eh kung yung lugar mo nga, kagaya na sinasabi ko nga, Tacloban nga eh. Diba sa kagustuhan maging prime minister o presidente ni Martin Romualdez. Kung ultimong Tacloban nga, hindi niya mapaganda. Tapos, papagandahin niya buong Pilipinas? Eh kung yung lugar mo nga napakaliit, hindi mo paganda. O, tignan mo yung mga Duterte. May napatunayan sila. Bongo, may napatunayan. Pastor Apollo Siquiboloy, may napatunayan. Lahat sila may napatunayan. Kaya, sila minamahal ng taong bayan. Hindi katulad ng iba dyan. Tuloy natin. Survey ang re-electionist at Mr. Malasakit himself na si Senator Christopher Lawrence Bongo, kung saan batay sa datos at ratings ng taong bayan, ito raw ang karapat-dapat na politikong mahalal muli sa pagkasenador dahil bukod sa kanyang salita, tunay raw itong may nagagawa. Gayon din ang pagtaas ng rating ng Sagip Party List Representative na si Rodante Morcaleta na naging matunog ang pangalan sa nagdaang taon kung saan nagmarka sa taong bayan ang kanyang pagiging matapang na mambabatas at pagdepensa sa konstitusyon ng bansa. Isa rin sa pinaka-highlight ng kanyang political career ang paghanga sa kanya ng former president na si Rodrigo Duterte na voluntaryo pang inendorso ang pagkasenador ng Sagip Party List Representative. Magpakailang beses mang natalo sa kanyang senatorial at vice presidential bid, hindi sumusuko at ngayon nangunguna na sa mga pre-independent survey ang cardiologist doctor na si Willie O na kahit pa man may karamdaman na kinakaharap, hindi daw ito hadlang para ipaglaban ito ang kapakanan at kalusugan ng taong bayan. Pasok rin sa panglasa ng taong bayan sa 2025 midterm senatorial election ang former PNP chief at re-electionist na si Senator Bato de la Rosa, kung saan kahit alam nito na dehado ang kanyang partido, hindi nito nagawang iwan ang Vice President na si Sara Duterte at patuloy na ipinagtatanggol sa mga kongresistang pilit na pinapatalsik ito sa pwesto. Nagulat man raw ang ilan, ngunit tila pabor pa rin ang karamihan ng mamamayan na maluklok sa pwesto ang controversial pastor at televangelist na si Apollo Kibuloy na isa sa mga kilalang kadikit ng mga Duterte. Na-highlight ang kanyang pangalan matapos halugugin hindi lamang ng AFP, lalo na ng Philippine National Police
ang kanyang ektaryang ari-arian sa paniniwalang may makukuha raw na ebidensya ang gobyerno laban rito. Ngunit para sa kanyang mga taga-suporta, nananatili ang kanilang paniniwalang inosente ang kanilang pastor. Ang mga nooy nakilalang... Huwag na natin. Sino to? Ting Lacson, Amy Marcos, Willie, tsaka si Pacquiao. Gago! Sabi ko sa inyo, kay Pastor, hindi masasayang ang boto nyo. Mas makikinabang pa buong Pilipinas. Pag ito binoto mga to, naku po, pagsisisihan nyo habang buhay. Kung ano yung pagsisisi nyo kay Marcos ngayon, baka doble. Kaya wag nyo sayangin mga boto nyo. Naku po, sayang lang talaga. Tingnan nyo ba naman ang Davao? Tingnan nyo yung Kingdom? Tingnan nyo yung Prayer Mountain? Tingnan yung Glory Mountain kung gaano kaganda yun. Wala pang pondo yun, ha? Walang pondo yung galing sa gobyerno pero napaganda nila ng ganun. Napaganda ni Pastor. Tingnan mo yung mga ugali, mga kinikilos ng mga KOJC member. Sobrang professional. Mas professional pa sa mga congressman. Diba? Mas professional pa sa congressman. Etong mga to wala. Kaya ako sa inyo, mas piliin nyo, Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Congressman Marcoleta, at iba pa dyan, yung mga PDP laban. Talagang sureball yung sureball yung boto nyo na hindi mapupunta sa basurahan. Kaya itong binoto nyo itong mga to, naku po, ewan ko lang. Makapagsisihan nyo yan habang buhay. Ngayon nga lang na nabudol kayo, sising-sisin na kayo. Nagpabudol na nga kayo nung nakaraan, papabudol pa kayo ngayon. Eto lang number 52 sa balota. Basic. May magagawa pa yan. Sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo ginawa, ay nako. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, mega love shoutout sa lahat ng OFW, Hero Abroad, saan man panig ng mundo, at sa ating mga mahal na senior citizen, at sa lahat na sumusuporta sa Banateros Brothers at sa SMNI. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.